karon ang Iran nga nagbahis human sila giatake sa hinusang puwersa sa Israel o US. Karon sinukliay na sa pagpamumba ang ilang gihimo sa mga kampo sa Amerika, UEA, sa Bahrain, sa Oman ug sa Israel. Kini human na taho nga Osaka makapakurat ug makalilisang nga balita ang migawas karon gikan sa Iran kun diin sumala sa mga Iranian media outlets. Lakip ang Fars News Agency gikumpirma nga napatay sa airstrike ang anak nga babae ug ang apo sa Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Ang maong pag-atake gihimo sa iniusang puwersa sa Estados Unidos ug Israel nga diretsong nagtumong sa compound o Pinoy-anan sa Supreme Leader sa Tehran. Sumala sa usa ka reliable source sulod mismo sa balay ni Iran Supreme Leader Ali Khamenei, didto na kumpirma ang pagkamatay sa iyang nga mga pamilya. Dumduman, gipahigayon ang joint combat operations nga dunay tumong nga tumbahon ang rehimeng Ayatollah. Samtang sa laing bahin, hangtod karon wala pa'y opisyal nga pahayag gikan sa kampo ni Khamenei mahitungod sa iyang kahimtang. Una nang mibutyag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga adunay mga indikasyon nga posible nga naapil sa napatay si Ali Khamenei sa maong pag-atake. Ilawom sa gitawag nga Operation Roaring Lion, giingon ni Netanyahu nga usa ka surpresang pag-atake ang naguba sa kuta ni Khamenei sa Tehran ug napukan ang mga tag-as nga mga opisyal sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Lakip ang mga leader nga naglambigit sa nuclear program sa Iran. Nagpasalamat usab si Netanyahu kang US President Donald Trump tungod sa lig-on nga alyansa ug suporta sa Amerika sa maong operasyon. Matod pa niya, ang tumong nganong ilan ning gihimo mao ang pagpugong sa Iran nga makabaton og nuclear weapons og hatagan og kahigayunan ang mga katawhan sa Iran nga mapanlagpot ang ilang giingong mapintas nga rehimen. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Samtang gipamugos sa pipila ka mga opisyal sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ilang giingon nga buhi pa ang ilang leader nga si Ali Khamenei ug ang balitang patay na kini kabahin lamang sa psychological warfare sa Israel ug US. Samtang karon baguhay lang nag-anunsyo si US President Donald Trump nga nakalas ang Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Apan wala pa'y anunsyo ni ini ang pikas habig. Samtang sa Pilipinas, wala maglangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag og direktiba sa Department of Foreign Affairs ug sa Department of Migrant Workers nga ipatuman ang tanang contingency plans aron masiguro ang kaluwasan sa mga Filipino sa Middle East. Sumala ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, naka-full alert na ang mga embahada sa Pilipinas sa Tehran o Tel Aviv. Apil na ang mga nasod sa Gulf Cooperation Council diin na daghan ang mga atong mga OFWs. Sa pagkakaron, wala pa'y natahong nga mga Filipino nga nasamdan o direktang naapektuhan sa maong pagpamumba. Palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Kini nga pangitabo nagbilin og daghang pangutana og kahadlok sa tibuok kalibutan sa dihang ang mga leader og ang ilang nga pamilya maapil sa kasamok sa gubat. Mas mutugkad ang kabalakas sa katawhan dili lamang sa Iran kundi sa tibuok Middle East. Ang kalibutan nagtan-aw, ang mga katawhan nagampo ug ang pangutana nga naglutaw karon asa paingon kining tensyon nga makapatay og sa katawhan.